Okay guys, meron na naman tayong bagong naman na tatakil kahit konti lang. Hindi muna natin gawing komplikado, yung mga basic lang muna. Pagbabasa ng diagram. Ano bang meron sa diagram? Kahit saan po, kahit sa cellphone repair, mga ibang electronic devices na may diagram, sa TV repair, meron din siya. Sa laptop, meron din. Actually, meron din ibang laptop na may board view na. Dahil nga kailangan nating malaman. Kasi guys, sa laptop naman, mas maigi yung alam natin yung circuit diagram. Kasi yung nasa board, mahirap talaga siya hulaan kung saan siya naka-connect. Matagal. Pwera na lang kung kabisado nyo isang model number. Alam nyo na kung saan pupunta. Kung napag-aralan nyo na. Paano kung hindi? Bali ngayon ay tatakal natin yung mga paano gumamit. Paano ko siya malalaman? Saan siya pupunta, yung voltage na to, saan siya pupunta, anong dadaanan niya, ano yung mga possible pwede kong i-check kapag halimbawa walang power, saan ako magsisimula. Yun ang unang tanong doon guys. Saan tayo magsisimula kapag magre-repair tayo ng laptop pag walang power? Ano yung una mong i-check? Siyempre, pag walang power, press mo pa lang ng power button guys, o kaya pagsaksak mo pala ng adapter, mache-check mo na agad kung may standby voltage or wala. Doon pa lang malalaman mo na kung ano yung una mong gagawin. Siyempre, unang-una, kailangan meron kang DMM o kaya multi-tester na digital or analog. Pwede naman yun, analog or digital. Kahit saan sa dalawa. Kasi ang susukatin naman natin dito yung voltage lang. Kasi may possibility na open o kaya hindi nagsiswitch yung pinaka natin guys. Hindi nagsiswitch yung pinaka MOSFET natin. Kaya hindi siya nagkakaroon ng supply. Ngayon, simulan natin. Unang-una yung gagawin guys pag walang power. Ang una yung gagawin ay i-check nyo siyempre yung check nyo muna yung guys, tawag nito yung adapter o kaya yung charger. Kasi mahirap naman yung binabanatan mo agad yung board, hindi mo alam kung good yung charger mo, diba? Tama ba? Kasi yung charger, yan yung susupply eh. Baka mamaya charger lang yung sira, binanatan mo na yung board. After nun guys, pag walang power, kung okay yung charger guys, next nyong gagawin, check nyo yung model muna. Tapos search kayo agad sa Google kung meron siyang diagram. Bago kayo pumira ka agad. Para at least nakahanda na kayo. Check nyo agad may diagram sa internet. Available ba? Kasi kung walang diagram, no choice ka. Gagawin mo siya ng walang diagram. I-visual mo lang muna siya. Kaya yung mga basic na pag-check ng board, mga MOSFET kung may shorted, sa visual kung may corrosion, kung may water damage ba, yun lang mga i-check natin dyan guys. Halimbawa, nakakita na kayong diagram, ngayon baklasin nyo na yung board. Ngayon makikita nyo naman doon yung una nyong gagawin dun sa mga pinaka port ng board, may input ng charger,
hanapin nyo yung location. I-type nyo, halimbawa, itong U23 na P-channel, yan yun, malapit minsan yan sa sa pinaka-charger Type nyo lang guys. Halimbawa, ayan, ito, U23. Type nyo lang, dito sa part ng search. O kaya Control F nyo, lalabas yun. O kaya dito, kung may PDF viewer kayo, o kaya kahit anong viewer, pwede naman yan Search nyo lang siya, lalabas yung kung ano yung MOSFET na yon. Ito yung MOSFET. Yung MOSFET natin guys. Okay. Nanggugulo tong mga ko. Wait lang guys ha. Hanap tayo ng maganda-gandang tugtog guys. Okay. Tapos yan guys. Sensya na sa interruption ha. Pag check nyo, nakita nyo ito. Kasi mostly naman yung MOSFET sa tawag nito. MOSFET sa malapit sa charger. Nakikita nyo na kaagad doon, malapit lang siya. I-type nyo lang yung part number nun sa board. Automatic idadalhin na kayo sa part niya. Tulad nito. So guys, may makikita kayo dito. Itong IC na to guys, usually yan, palagi yan. Pag galing sa charger, may makikita kayo agad charging IC. Ito yung charging IC. Galing sa positive, bali ang line lang naman ang sa basic rules ng electronics. Negative, positive lang guys. Daloy ng positive at daloy papuntang ground. Ito yung ground guys. Makikita nyo kayong arrow na pababa, yan yung ground. After ng ground, mga positive line yan. Dumadaan lang sa resistor. Meron tayong capacitor. Ito, mga capacitor guys. Bali, huwag nyo munang isipin masyado guys yung ano yung mga nakakonect dyan. Isipin nyo lang dalawang line lang muna. Positive line at negative. Yan lang muna. Para hindi kayo mahirapan. Kasi yan guys, may mga trabaho naman yan. Pero hindi pa muna natin yan itatakil kasi magugulo lang yung isip nyo. Ano yung gagawin natin guys? I-check muna natin Yan. Yan yung positive line. Kumbaga halimbawa 19 volts sa adapter, AD adapter plus yan. Adapter plus AD plus. Tapos dadaan siya ng MOSFET. Itong si MOSFET guys, halimbawa nag-check kayo, pag-check nyo dito may voltage to, sinalpak nyo yung adapter. Pag-check nyo sa voltage tapos hindi tumagos, sasabihin, baka isipin nyo sira na. Hindi guys, alam nyo yung trabaho ng MOSFET. Ang MOSFET po ay may, yung sinasabi ko dati, kung yung mga hindi pa nakapanood sa ibalikan nyo yung sa mga video ko, meron dun na part na sinabi ko kung ano yung trabaho sa gate, paano siya na bubuhay. At sino ang nagko-control? Depende sa diagram. Hindi siya yung pare-pareho ang switching, may iba-ibang switching po yan. Tulad yan guys, ito makikita nyo dyan, ito si gate, connected siya dito, may resistor. Yan AD, ADB, AD plus 8. Yan siya. Connected siya ito, dual MOSFET. Yung dual MOSFET na to. Tapos dito, naka-connected siya dito sa positive line din ng adapter. Yan lang siya guys.
AD plus gate. Makikita mo yan dito sa hinahanapin natin. Okay. Minsan guys, dito nyo ma-check kung naka-connected siya sa charging IC. Okay, wala siya, hindi siya connected dito. Okay. Kasi normally guys, kapag mga charging IC, ito iba yung flow niya, iba yung triggering niya. Usually yung charging IC ang nagbubukas dyan sa kadalasan sa MOSFET na P-channel. Kung sira yung charging IC nyo, possible hindi kayo makakita ng 19 volts sa dito sa itong resistor na to. Hindi kayo makakasukat dyan guys, kasi hindi yan tatagos minsan sa kadalasan. Tapos ngayon, bali overview lang din naman, check natin kung saan po papunta tong mga voltage, paano siya makikita kung saan siya papunta. Itong 19 volts, halimbawa 19 volts, kung saan yung pupuntahan niya, kung paano nyo siya gagawin. Okay guys ha, tingnan natin. So, halimbawa, ito siya, saan siya pupunta? Okay oh. Ano niya? Okay, check na lang natin. Tulo ko yung ko. AD plus underscore 2 underscore. Okay. Yan lang siya guys. Ibig sabihin isa lang. Ngayon, dahil ibig sabihin wala siyang connection na iba. Kasi yan lang yung lumabas sa kanya eh. Hindi siya connected sa ibang line. Dyan lang siya. Sunod natin i-check ito si DC bat out. Kung saan siya papunta. DC bat out. Yan. Kita nyo guys. Dami. Ito guys ang pinupuntahan niya. Ayan. Isa-isahin natin. Natin yung DC bat out na yan. Ayan. Guys, pag nag-search si main rail, yung mga possible check nyo. Ito. Yan, DC bat out sa LCD. May capacitor yan, naka-ground. Pag shorted yan guys, mawawala yung 19 volts nyo. So, sorry, nakadaan din siya dito. Itong 19 volts mo. Papunta yan. Yan. 19 volts mo. Pupunta rin siya dito. Itong run power na to. Kaya nyo guys. Yan yun. Yan. Pupunta siya dyan. Madaming trabaho yan guys. Kaya kung mag-short yung 19 volts rail nyo, maraming dahilan, hindi lang yung ilan lang. Yan ang mga i-check nyo guys pag shorted. O kaya walang power, anong dahilan, bakit nagda-drop. Yan yung mga parts na i-check nyo. Ang pag-check naman dito guys ng ganitong walang power, check nyo lang kung sa diode mode kung may short or wala. Kasi kung wala namang short yan guys, makikita nyo naman kaagad yan eh. Magda-diode mode lang kayo eh.
Baka kasi hindi lang nag-switch yung 19 volts nyo doon sa MOSFET, sa pinaka main MOSFET. Hindi nyo siya kailangan, no? Pwede nyo siyang, check eh. Makikita nyo naman agad yung voltage ng gate kung meron. Yan guys, madami guys, oh. Kita nyo. Ito, 5 volts, 3 volts. IC. Oh, siya rin ang nagsusupply guys. 5 volts, 3 volts IC. Dumadaan lahat. Yung yung DC batt out natin, yan yung pinaka main rail na tinatawag. Sa ibang board guys, hindi mo iba rin yung pangalan niya. Iba-iba. Yan. 19 volts dadaan sa high MOSFET. Tapos meron din dito sa pinaka main voltage ng IC. 3 volts, 5 volts. Yung 3 volts, 5 volts guys. Isang high side, isang low side MOSFET, isang high side, isang low side. 3.3 volts, 5 volts. Diyan pa lang guys, makikita nyo na pag walang power, kung medyo advanced na kayo. Kaya nga yung iba sinasabi, kung may 3 volts, 5 volts ba, rekta na kayo kaagad sa IC na to. Itong IC na to kung meron, kasi dapat meron yan. Itong 3 volts, 5 volts na yan sa laptop. Yan lang pagbabasa guys. Bawa ito si 5 volts underscore power. Tingnan natin kung saan siya pupunta, para alam natin kung ano yung mga sinusuplayan niya. Ayan guys, ito yung mga sinusuplayan ng 5 volts power. Yan. Yan. Yan guys. Tapos ganyan lang siya pag-check guys. Bali kapag ito, yung 5 volts power, ito kasi siya eh, nagiging 5 volts. Pag dumaan na siya nito, part na to, pag lumampas siya dyan, magiging siyang 5 volts S5. 5 volts S5. Tingnan natin ang mas sinusuplayan niya. Ito na talaga yung pinaka nagsusupply guys na 5 volts. Ano yung mas sinusuplayan niya? Tingnan. Ito. Susuplayan niya yan. USB 5 volts din. 5 volts S5 din sinusuplayan. Ito rin. Meron din dito. USB connection ng audio. Bali ganyan ang pag-check guys. Bali ang isipin nyo lang palagi, negative, positive. Positive at negative. Kasi usually naman guys, kapag may problema naman sa line, ay negative, positive lang nagkaka-trouble. Tapos guys, tungkol naman sa mga trabaho ng IC, trabaho naman ng IC guys, depende yan. May mga triggering kasi yung sa IC. Saka na natin ito tackle isa-isa. Halimbawa sa charging IC, ano yung mga dapat i-check, kasi complicated siya. Pero ang unang isipin nyo naman, hindi naman lahat palagi ng problema ng laptop ay complicated. Minsan basic lang. Pag mga mahihirap guys, malalaman nyo naman yan. Ibig sabihin, kung mahirap, ibig sabihin kailangan nyo pang mag-aral. Kasi medyo mabigat yung trouble. Okay guys? Ganyan lang guys, pag-check ng supply. Yan, halimbawa gusto nyo malaman to, saan galing tong 5 volts SO na yan, makikita rin yan guys. Ayan. It's been a long day.
You're taking a relaxing bubble bath, finding your inner... Ayan guys, di ba? So yun siya guys, ang dami. Mga state. Mga state yan. Mga state ng power state ng laptop. 1.5. So isipin nyo lang guys, pag nakakita kayo ng ganito, supply, kung gusto nyo malaman saan papunta yan, i-type nyo lang, lalabas na kung saan sa manggaling. Tapos check nyo lang, halimbawa yung part na to walang voltage, check nyo itong capacitor na to, baka shorted. O kaya pag hindi naman shorted yan guys, atras na kayo, hanapin nyo lang yung mga connected dito sa part na to. Ganyan lang siya pag check guys. Kasi kailangan nyo malaman yun guys, yung sa pag-check talaga ng diagram, kasi malaking bagay siya. Yung sa diagram na test na. Okay guys? Sa uulitin ito, bali hapyaw paano mag-check sa, type nyo lang guys kung ano yung hinahanap nyo. Kung walang 19 volts, type nyo lang dito sa ano yung ma-connected. Pag may naka-connected sa ground, check nyo kung baka may short. Kasi normally naman pag may short, makikita nyo agad yan, diode mode lang. Kasi pag may mga ganito connected sa ground, mostly naman yan eh, kung kadalasan naman yan nag-short yung tawag nito, MOSFET. Pero unang-una sa lahat guys, yun nga, check nyo muna charger kung okay. Visual check, mas maganda visual check muna kayo, kasi baka mamaya may sunog, hindi na kayo mahirapan. Hindi naman magluloko yung laptop guys kung wala talaga may dahilan talaga. Pero kung wala talagang makita malinis, yun na, doon na natin yung ihimay-himayin mo yung board part by part. Kung ano yung unang may check mo, kung buo ba yung 19 volts or 20 volts, yun ang ma-check dyan guys. Yun yung unang natin i-check, kung may 19 volts ba pumapasok sa lahat ng capacitor. Hindi naman lahat, kumbaga yung mga sa main rail ng mga capacitor dapat meron yan. Kasi isa lang naman nagsusupply ng 19 volts. So guys, 1.5 BTT sa yung BTT guys, normal yan sa memory card. Ayan, ito yung flow nya, naka block diagram nya guys, saan papunta. Okay, ito lang siya guys, audio connected siya sa PCH. Para kung ba walang sound, huwag mo ninyo nang banatan muna ng board level tirahin nyo muna yung software, kasi baka mamaya software lang. Crystal, may crystal sa cable controller, may crystal din sa PCH, meron din dito crystal sa LAN. Yan yung makikita nyo dito guys, kung kasi hindi pare-pareho kasi yung ng laptop, iba-iba. May mga nagtatanong magkaka-related guys, pero hindi ibig sabihin yung flow ba, iba-iba kasi engineer gumawa ng laptop iba-iba kaya nga iba-iba ang presyo ng bawat laptop, kasi depende kasi yan sa yung nila, protection, kung ano yung magandahan na features niya, kung may dami bang protection, kasi yung iba konti lang protection. Yung iba naman sa sobrang dami ng protection, konting lang, papasin nyo dati yung kung sino man nakagawa ng USB overcurrent, protection din yun. Kasi yun nga, konting problema lang, o kaya pag nasira yung IC na yun,
mag-alarm siya ng mag-alarm. Yun naman yung disadvantage niya. Yun din naman ang kagandahan kasi na maraming protection. Iiwasan yung pagkasira ng ibang parts. Doon pa lang mapoprotect na o kaya malalaman na gumagamit may problem. Kaya nga mas maraming protection, mas maraming features, mas mahal. Pero kung mga rekta-rekta lang yung protection ng laptop, yung mga pipitsugin, halimbawa, hindi na komplikado, ganun ka-komplikado. Depende. Yan, mura lang. Kasi wala masyadong protection. Kaya nga, pag mas maraming protection, mas maraming dadaanan, mas komplikado, mas mahirap kasi yun. Doon din minsan nababase ng price. Tapos ano yung mga niya, kung capacity, ganun. Yun guys, yan na yung natin, no. Huwag nyo masyadong isipin yung mga isipin nyo muna yung positive negative ng sa board. Kasi yun muna. Kadalasan naman yan makakagawa na kayo ng laptop dyan. Sa yung part pa lang na yan. Malaman nyo lang yung positive side at negative side ng laptop. Ano yung mga nakakonect sa ground. Ganun lang yun guys. Okay guys, thank you guys. Sa susunod mas maganda yan kung napanood nyo na to o kaya hindi pa kayo napag-subscribe. Subscribe na kayo guys para madagdagan pa natin. Para mas marami pa tayong matututunan. Overview ng diagram. Okay guys, thank you.